Hello guys! Hello mga ka-person! It's me! This is Mami Lens! Mga pagsubok sa buhay naman ang pag-usapan natin mga ka-person. Naranasan nyo na ba sa buhay nyo yung na dumating yung mga pagsubok, na patong-patong at ang bigat-bigat ng mga trials na hindi mo na halos alam kung paano mo sisimulan para maayos mo lahat ng trials na dumadating sa buhay mo. Pakiramdam na ang bigat-bigat tapos sabay-sabay silang dumadating. Yung mga pagsubok na hindi mo pa nga naaayos yung isa mong problema, may isang problema ka na naman, tapos may darating na naman na problema, as in sabay-sabay siyang dumadating na sobrang bigat na ng kalooban mo, hindi mo na alam kung ano pa yung gagawin mo para maayos mo lahat ng problema at trials na binibigay sa'yo. Tapos dumadating ka na sa punto na, bakit kaya ito nangyayari sa buhay ko? Ano bang mali? Ano ba yung kailangan kong gawin? Bakit? Ano ba yung mali sa akin? Bakit sa akin ito nangyayari? Diba? Nagtatanong na tayo ng ganito. Naranasan nyo na ba yun mga ka-person? Kasi this time, ganun yung nararamdaman ko. Yung mamiling nyo. It's so hirap. It's so, mabigat sa kalooban na hindi mo na alam kung paano ko sisimulan lahat para maging maayos, maging okay. Pero may mga bagay talaga na hindi natin control. Alam nyo, nung panahon na hindi ko na talaga kaya at hirap na ako, nagtanong na ako kay Lord. Sabi ko sa kanya, Lord, bakit ako? Bakit sila hindi ganito? Bakit ako? Bakit sa akin mo to binibigay? Tapos, bigla akong naisip, sabi ko, ano ba yung purpose? Kasi 'di ba lahat naman ng ginagawa at nangyayari sa buhay natin may purpose. Ngayon tatanungin ko si Lord, bakit ako? Ano yung purpose lahat ng trials na to? Bakit sa akin to dumadaan? Yung purpose na gusto mo. Pero alam niyo ba mga ka-person, hindi mo talaga masasagot lahat ng tanong na yan kung bakit binibigyan tayo ng maraming pagsubok, kung bakit ang daming trials na dumadating sa buhay natin. Kahit mabuting tao naman tayo, still dumadaan pa rin tayo sa ganitong mabibigat at patong-patong na pagsubok. Ang only things na natutunan ko dito is kausapin si Lord. Makipag one-on-one kay Lord. Hanapin siya. Tapos tatanungin ko siya ng Lord, samahan mo naman ako Lord. Tulungan mo naman ako. Kasi tayo, tao lang tayo. Konting pagsubok lang na dumating sa buhay natin, kung wala naman sigad sa buhay natin, sa puso natin, bibigay talaga tayo kaagad. Surrender kaagad tayo sa konting trials, aaray kaagad tayo kasi yan yung typical na abilidad ng isang tao na pag nasaktan ay aaray. Iiyak, yuyuko, ganon. Ganon yung typical na abilidad ng isang tao. Kaya dapat napakahalaga na meron tayong Lord o Diyos sa buhay natin. Diyos na matatakbuhan, masasandalan, at mahihingahan ng lahat ng bigat na nararamdaman natin. Kasi 'di ba sabi nga sa Bible, if God is with us, who will be against us? 'Di ba? Problema lang 'yan. Meron tayong Lord, meron tayong Diyos na laging nandyan para sa atin, na lagi tayong binabantayan, lagi tayong tinutulungan, lagi tayong ginaguide. Ang mali lang sa atin is hindi naman natin kaagad siya hinahanap, hindi naman natin siya kaagad pinupuntahan, hindi naman kaagad binibaling sa kanya yung atensyon natin kasi nakapokus nga tayo sa mga problema na napakabibigat, sa mga trial, sa mga taong mapanakit, sa mga taong mapang-abuso, sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Huli na natin siya hinahanap. Pag down na tayo, pag hindi na talaga natin kaya, napakaswerte natin kung si God isasama natin sa buhay natin araw-araw. Sa bawat oras, bawat minuto, at lahat ng gawin natin, lagi natin siyang isama. Kasi ang sarap pala sa pakiramdam, no? Kapag alam mong may Diyos ka, na laging handang tumulong sa'yo. Kasi pag hindi mo na kaya, ang sasabihin mo na lang, mag-pray ka na, Lord. Ayoko na, I surrender. Ikaw na bahala sa lahat. Kasi hindi ko na po makontrol lahat. Totoo yan, wala tayong control sa mga reaksyon at gagawin ng ibang tao at mga mangyayari sa atin. Ang control natin yung emosyon natin, diba? Pag sinaktan ka, pwede kang hindi magalit, pwede kang hindi umimik, pero pwede ka ring magalit, pwede kang magwala, pwede kang lumaban, diba? Pag nasasaktan ka, yun ang control natin, yung emosyon at sarili natin. Pwede tayong magmukmok, malumok, pag dumadaan tayo sa maraming trials. Pero yung mga ibang bagay, mga pagsubok na dadating, yung mga gagawing masama ng mga ibang tao sa atin, yung mga taong mananakit sa atin, hindi natin yung control.
Ang tanging makakagawa lang ng pag-control doon ay si Lord. Yung mga taong mahal natin na sinasaktan tayo, wala tayong choice eh. Hindi natin sila mapipilit. Gawin natin. Gagawa sila ng mali at masasaktan pa rin nila tayo. But still, kung ipag-pray natin sila, for sure, si Lord ang makakapagbago ng lahat. Pati ng pag-ikot ng mundo mo, pagsubok na dinadaanan mo, si Lord lahat ang makakasyan. Tsaka pag hindi natin kaya, isurrender na lang natin sa Kanya. Kasi for sure, si Lord talaga yung gagawa ng paraan para gumaan yung pakiramdam mo. Yung pain, yung sakit sa puso mo na nagkukos ng stress sa'yo, tatanggalin yung lahat ni Lord. Kailangan lang natin maniwala sa Kanya. Kailangan lang i-boost natin yung faith, yung pananampalataya. Lakasan pa natin. Diba? Lord, I trust in you. Lord, I lift up all to you. I give you all my burdens. Diba? Lahat ng to, Lord, sa'yo na to, hindi ko to kaya. Ikaw na pong bahala sa akin. Ikaw na bahala sa lahat. Ganun lang siya kasimple. Tapos, after a while, gagaan. Gagaan yung pakiramdam mo. Gumagaan lahat. Sabi mo na kay Lord at pinagkatiwala mo na sa Kanya. But still, not on the spot na mariresolve lahat ng problema mo na itinaas mo kay Lord. Kasi si Lord, meron siyang process. Meron siyang sariling ways ng pagbibigay ng blessings, ng pagpapagaan ng kalooban natin. Hindi katulad nating mga tao kasi ang gusto natin is on the spot. Pag gusto nating matapos tong problema na to, ngayon kailangan tapusin ko na to. Pag kailangan gawin ko na to, ganun ng tao eh. Gusto ng tao, di ba? Madalian, makuha ng agad-agaran. Si Lord, yung process niya, hindi natin mauunawaan. But, mayroong magandang kahihinatnan at magandang plano sa atin si Lord. Kaya, pray, trust to God. Lahat ng pinagdadaanan natin. Lilipas to, matatapos to. Itaas na lang natin lahat kay Lord. Yung mga bagay na wala sa kontrol natin, yung mga taong mapanakit, lahat ng emosyon, lahat ng pait, bigat, pasakit, pasaning, itaas natin yan, bigyan natin yan kay Lord. Napakaswerte natin kasi meron tayong Diyos na matatakbuhan. Meron tayong Diyos na malalapitan, Diyos na masasabihan ng lahat na nararamdaman at problema natin sa buhay. Kaya isama natin si Lord mga ka-person sa pang-araw-araw na buhay natin dahil kay Lord, tsak, hindi tayo mabibigo. Siya lang ang ating maaasahan na for sure 100% magsasucceed tayo sa lahat ng dreams, sa lahat ng gusto nating ma-achieve. Yung mga hindi nakukuha ng tao, 'di ba? Kasi minsan umaasa lang tayo sa kapatid, kaibigan, anak, asawa, magulang. Tapos lahat ng inaasahan natin, magfi-fail yan mga ka-person. Bibiguin tayo ng mga yan. Tapos pag nabigo tayo, masyadong masakit. Masasaktan tayo. Kasi mahal natin yung mga tao na yun. Tapos i-fail nila tayo. Umasa tayo sa kanila, di ba? Umasa tayo sa mga tao na yun na matutulungan tayo, na hindi tayo iiwan, hindi tayo papabayaan, hindi tayo sasaktan. But still, mafe-fail yun. Nabibigo tayo. Masasaktan tayo ng mga tao sa paligid natin. Kaya, huwag tayong umasa sa tao. Umasa tayo kay Lord. Umasa tayo sa Diyos. Hindi niya tayo bibiguin. Once again, maraming salamat mga ka-person sa pagsama at pakikinig. Hindi ko man nakikitang nasusolve agad-agad lahat ng problema. Alam ko, pag tahimik si Lord, may ginagawa yan para matapos lahat ng pagsubok at trials. Ibibigay niya lahat ng blessings na inaasahan ko at inaasahan natin lahat nang hindi natin minamadali ng on the spot. Ang pagkilos kasi ni Lord is dahan-dahan, solemn, for sure, may magandang mangyayari sa buhay natin. At lahat ng ito, may aral na ibibigay at ituturo sa bawat isa mga ka-person. Lagi nating tandaan mga ka-person, umasa tayo kay Lord at huwag sa tao. Dahil kay Lord, sigurado ay magsasucess tayo. Matutupad natin lahat ng maayos at ayon sa kalooban ng Diyos. Masarap ang pakiramdam pag nakakasunod tayo kay Lord kasi lahat ng blessings, ibibigay niya yan sa atin. Yan mga ka-person ha, maraming salamat po sa pagsama. Muli, lagi natin isama si Lord sa ating pang-araw-araw na buhay mga ka-person. Ito nga pala patapos na yung ginagawa ko. Ginawa ko ito lahat ng Saturday mga ka-person. It's a general cleaning kaya medyo nakakapagod mga ka-person. Pero but it's okay kasi nagte-training lang po ako dyan. About 10 days po yan. Naka 7 days na po si Mami Lino. At malapit na tayong matapos sa training. Magsa-start na po tayo ng ating duty.
Ayan, maraming salamat Lord sa bagong work, sa mga bagong taong ginamit mo para muli ay makabangon ako. Maraming salamat Panginoon. At sa mga tao na mangyayakit sa akin noon, itinataas ko na sa iyo lahat Lord. Ikaw nang bahala sa kanila. Na nawa ay wala na silang masaktan pang iba na katulad ng sa akin. Yan, salamat Lord. Patuloy mo akong i-bless ang aking pamilya, ang aking tatay, aking asawa, ang aking anak, mga kapatid. Ayan, Panginoon, itataas ko ng lahat sa iyo Lord. In Jesus' name. Ayan mga ka-person, thank you so much. Sana po ay may natutunan kayo sa aking mga kwento at aking mga sharing sa mga nangyayaring kaganapan sa aking buhay. Thank you mga ka-person sa pagsama, sa panunood. Pakipollow niyo naman ako sa aking Facebook page, Mami Leng, sa aking official account ng Facebook, Lorena Mercado Romero. Meron din ko tayong TikTok account na Lorena Mercado at Mami Leng. Tapos ang YouTube channel natin na nanahimik na. Kaya ngayon ay paingayin natin uli mga ka-person. Let's go! Let's do this! Yan, supportahan natin ang isa't isa mga ka-person. Ayan. Patulong naman po, paakap sa lahat ng nais umakap sa akin, Mami Leng's Vlog. Thank you so much. God bless us all po. Thank you for watching.